Hamon ng kalihim sa senadora. Maglabas ka ng ebidensya katulad ng ginawa namin ng paglalabas ng ebidensya laban sa iyo. Bakit hindi ka nakasagot? Bakit hindi ka nag-file ng any counter affidavit? Yan ang paliwanag mo. Hindi yung palagi mong yung buko na naman nakikita mo. Sige po, fire away. First question. Sir, good afternoon po. Ganyan. Sir, reaction lang dun sa payag ni Senator Laila De Lima describing you as a lying bastard daw po. Lying bastard. Actually, nagpapakilala lang ng tunay na character, the frailty of character of Secretary De Lima. Wala siyang alam kundi name calling. Sinabi niya, pinagbibintangan kaming dalawa ni President Duterte na kami raw ang gustong magpapatay kay JB Sebastian. Ba't namin gugustuhin patayin si JB Sebastian? Siya na nga ang umaasa nga kami na sana'y kakanta si JB Sebastian bago siya tumistigo doon sa House of Representatives. So pag pinatay namin yun, di wala nang titistigo laban sa kanya. Ganun nga nangyari. Ang nangyari is that sinasabi niya, hinahamon pa niya kami na ipresenta ninyo si JB Sebastian at nang malaman ninyo ang katotohanan. Nang pumayag si JB Sebastian na siya'y tumistigo, anong diniin? Ang diniin niya si Secretary De Lima na sinasabi niya na protector ng droga sa loob ng bilibid. So, sino may motive? Alam mo, ang pag-examine o pag-analyze sa isang krimen, unang-unang gagawin ng isang investigator, although hindi tayo pulis, but abogado tayo, ay anong motibo ng isang tao para gawin mo yung krimen na yun? Sino may motibo at opportunity? So, sino may motibo? Siyempre, ang motibo is to silence JB Sebastian. Hindi kami ang may motibo para siya'y patahimikin. Ang may motibo para siya'y patahimikin ay yung mga taong natatakot na magsalita itong taong ito. So, she is very much fixated in my hair. Alam mo, I could not do anything about my hair, but my hair is beautiful than hers. It's a matter of genes, so minana natin ito eh. Pero yung frailty of character niya, yung nangyari sa pakikipag-ugnayan niya sa isang taong may asawa, sa isang lalaking may asawa, yung pag-proliferate ng drugs sa loob ng bilibid, yung pagbibigay ng maraming mga special privileges para lamang makakuha ng pera, siya na-involve siya dito at yan nga ang sinabi ng mga testigo. So yan ang frailty of character. Yan, Secretary De Lima, ang pagbusa ng panahon. Hindi yung sasabihin mong aakusan mo kami ni President Duterte na ganito ang ginawa namin, na gusto namin patahimikin. Maglabas ka ng ebidensya katulad ng ginawa namin ng paglalabas ng ebidensya laban sa iyo. Kaya ikaw ay mismo yung testigo mo, yung kaibigan mo, na si JB Sebastian ang nagbansag sa iyo that you are the protector ng mga drug lords. So paano sa mangyayari ngayon kay JB Sebastian, sir? Nanatili muna sa CBI? Yes, in the meantime, kasi nga tuloy-tuloy tayo ng investigasyon, but apparently talagang mayroong mga taong nagtatangka sa kanyang buhay. So, another issue, sir. Kamusta po si Kerwin, sir? Kerwin, yeah, okay lang, although hindi ko siya nakakausap. Alam ko na nasa MBS siya and
the case, I think, has been filed with the DOJ. Kaya yun ang panglimang kaso ni Secretary De Lima. Okay, so on the basis of Espinosa drug. Okay, hindi ba tatlo silang pinailan doon? Dayan, De Lima, at saka siya. Siya ang... Anong case, sir? Yung sa drugs, yung sinasabi niyang yung nagpakuha ng inutusan daw ni sabi ni Kerwin, inutusan si Dayan na kumuha ng pera sa kanya, 2 beses magbigay diyan sa MOA at doon sa Baguio. Totaling ang amount na binigay niya ng 8 million pesos. Yan ang explain mo, Secretary De Lima. Bakit yung 4 na kaso ng VACC, ng 2 Deputy Director Lasala at saka Esmeralda, yung kaso ni JB Sebastian at yung kaso ng NBI, bakit hindi ka nakasagot? Bakit hindi ka nag-file ng any counter affidavit? Yan ang paliwanag mo, hindi yung palagi mong yung buko na naman nakikita mo. So yung kay Kerwin, hindi ko sir final yun, yung kay Kerwin Espinosa. Yeah, I think so. NBI, sir, ang nag-file. Sir, kailan? Wala. I'd verify ko, ha? But I know that it has been filed already. By By the NBI. So Pero anong particular i-consolidate, case? sir, sa ano na yun, for reso na yun? Hindi, kasi pag kinonsolidate mo yun, edi matatagalan naman yung 4. Sa hiniwala. Kaya palagay ko hiwalay ang pag-resolve niyan. Kasi I believe that the 4 cases will be resolved by the 5-man panel within the month. Sir, sa pagkakalam niya, anong particular case yung ipinail ni Espinosa? Ganon din. Kasama violation of the Dangerous Drugs Act. Private complainant, sir, si Espinosa. Hindi private complainant si Espinosa. Ang public complainant ay NBI, dinimanda silang 3. kasama si Espinosa. Kasama si Espinosa, si Kerwin, but he is under the protection of the Witness Protection Program. Oh. Kaya siyempre ang prosecution dyan will ask for the dismissal or for the dropping of Kerwin as one of the accused, but it depends upon the court. Sir, ang final, sir, violation of RA 9165 or anti-graft po? I think both. I'm not sure, but kala ko alam na ninyo yun eh. Anyway, sa dami ng kaso, nalilito na rin ako. Sa dami ng kaso kay De Lima, nalilito na rin ako. Before Christmas, sir. I think so. So anyway, I will verify. Yes, sir. Sir, kailan lang na-update si Kerwin sa Before Christmas din. Bago mag holidays. provisional? Hindi, I think it's already permanent. Full coverage, sir. Although, well, I'm sure na there's no obstacle to put him under permanent protection of the WPP. Kasama sir yung pamilya po. Hindi naman kasama yung pamilya, dumadalaw lang. So sir, siya yung magiging state witness na dito? Si Kerwin? Automatic? Well, yun ang gagawin, I'm sure, ng prosecution because he is already under the protection of the WPP. Doon sa kaso ng NBI. At saka gusto kong sabihin I want this clarified kay Secretary De Lima. Secretary De Lima, basahin mo intindihin mo yung sinasabi ko. Ang kino-quote ko lamang ay yung statement ni Tomas Doninia. Wala akong dinagdag doon, wala akong binawas. So, wag mong sasabihin na paano ako magiging sinungaling kung babasahin ko lang yung statement ng iba. Kung nagsinungaling doon, o may nagsabi ng totoo, si Doninia, hindi ako. Kaya't bakit ako naman ang nakita mo? Baka crush na siya. Pwede. Another issue. Yung may report sa'yo si De Los Santos na may nakatakas na isang inmate. Yeah. Report na. I mean, update mo. Actually, nahuli na yun. Ano ka na-release? Nahuli na. May name kayo, sir?
Sorry, I don't remember anymore. Sir, may ano daw, recommendation yung National Privacy Commission na kasuhan. Nirecommend na dito sa DOJ. Kasuhan si Oo, Chairman Bautista. narinig ko nga eh, but na-file na rito. Sabi ng NPC. Narinig ko nga, but hindi ko pa na... Actually, that's the second time within the hour that I heard it. Pero wala pa akong alam. Okay, Sir. thank you. Sir. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,